Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natatakot si Lynette para kay Annalyn dahil sa gagawing medical mission sa loob ng city jail kung saan nakakulong si Moira. Ano kaya ang maaaring gawin ni Moira kay Annalyn? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa city jail pagkatapos kausapin ni Giselle at Annalyn si Moira at humingi ito ng paumanhin kay Annalyn dahil wala silang napala kay Moira dahil ang buong akala ni Giselle ay handa na sabihin ni Moira kung sino ang kakampi niya at kung sino-sino ang dapat parusahan sa nangyari sa lolo niya. Naunawaan naman ni Annalyn ang tita Giselle niya pero iba naman ang naging pakay ni Annalyn kay Moira. Gusto niyang makita si Moira kung taos puso ba talaga ang paghingi niya ng tawad para meron siyang makwento kay Zoe. Ngunit nagdadalawang isip pa din si Annalyn na paniwalaan si Moira dahil hindi niya alam kung totoo ba ang ipinapakita niya o magaling lang siyang umarte. Sabi ni Giselle na alam mo naman si Moira, magugunaw muna ang mundo bago pumuti ang budhi nun. Habang magkausap ang dalawa, nagkaroon naman ng aksidente sa loob ng kulungan. Isang inmates ang nangangailangan ng tulong, kaya dali-dali naman humingi ng saklolo ang pulis kay Annalyn dahil alam niya na isang doktor ito. At agad naman pumasok si Annalyn sa loob. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad niyang ginawa ang medical procedures na kinakailangan niya. At nasaksihan ng lahat ng mga inmates at si Moira ang ginawa ni Annalyn sa kasamahan nila kaya tuwang-tuwa at nagpalakpakan sila dahil sa nagawang iligtas ni Annalyn ang buhay ng kasamahan nila. At dahil sa ginawa ni Annalyn, gusto na ng mga bilanggo na magpa-check up sa kanya. Kaya sa nakita ni Warden, nakiusap siya kay Annalyn kung maaari siyang gumawa ng isang medical mission para sa mga bilanggo sa loob ng kulungan. Nagulat si Annalyn at hindi na siya nakatanggi dahil gusto din niyang makatulong sa mga taong nakakulong at ikakatuwa din ni Zoe pag nalaman niya ang gagawin ng medical mission dahil may pagkakataon siyang makita niya ang kalagayan ng mami Moira niya sa loob ng kulungan. Samantala sa kulungan kausap ni Jingay si Moira at hinangaan ni Jingay ang ginawang pagligtas ni Annalyn sa kasamahan nila. Nabanggit ni Moira na magaling talagang doktor si Annalyn at siya ang pamangking ko. Dahil sa mga ginawa ko sa kanila ay hindi nila ako mapatawad. Kaya napaiyak si Moira. Hindi niya alam kung sasabihin niya na ba ang totoo kay Giselle at Annalyn para tuluyan na siyang mapatawad ng mga ito. Naawa si Jingay kay Moira at sinabihan niya ito na kung ang tanging paraan upang mapatawad kanila ay sabihin mo ang katotohanan sa kanila. Bigla naman napatingin si Moira kay Jingay. Naisip niya, gustuhin man niya pero madadamay si Zoe. At yun ang ayaw niyang mangyari. Maya-maya ay may dumaan ang mga kasamahan nila at narinig nila na magkakaroon ng medical mission sa loob ng kulungan. Ikinatuwa ni Moira ang nabalitaan niya dahil may pagkakataon siya na makita at makausap si Zoe. Kinabukasan ay nagpunta si Annalyn sa East Ridge at dito nga habang kausap niya ang nanay Lynette niya, nabanggit niya na may gagawin silang medical mission sa loob ng kulungan kung saan nakakulong si Moira. At hindi makapaniwala si Lynette at Carlos sa sinabi ni Annalyn na na-assign siya sa medical mission sa loob ng city jail. Sinabi ni Annalyn na isinama siya ng tita Giselle niya sa kulungan para kausapin si Moira dahil gustong humingi ng tawad ni Moira sa kanila. Pero hindi siya pinatawad ni Giselle dahil hindi masagot ni Moira ang mga tinatanong ni Giselle sa kanya kung sino ang mga kasabwat niya sa labas ng kulungan at kung sino ang nagbibigay sa kanya ng pera para itumba si Dax. Ikinagulat ni Carlos ang sinabi ni Annalyn kaya kinabahan siya na baka ilaglag na siya ni Moira. Habang umiinom ng kape si Annalyn, nagtanong si Lynette kung sino ang kasabwat ni Moira. Pasimpleng tumingin si Annalyn kay Carlos dahil napansin niya ito na kinakabahan at kung bakit iba ang naging reaksyon niya nang marinig niya ang sinabi ni Annalyn. Sabi ni Annalyn na hindi niya na sinabi kung sino ang tumutulong sa kanya sa labas kaya hindi siya magawang patawarin ni Tita Giselle dahil hindi siya nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling lang si Moira
na gusto niyang magbago at hindi kumbinsido si Tita Giselle sa mga sinasabi ni Moira dahil alam niya na umaarte lang ito. Sabi ni Lynette na tama lang na hindi talaga siya pinatawad ni Giselle dahil sa dami ng kasalanang ginawa niya sa atin. Kahit na maglumuhod pa siya, hindi ko din siya mapapatawad. Habang nakikinig lang si Annalyn ay pinagmamasdan niya si Carlos dahil iba ang kutob niya na may kinalaman ito. Maya-maya ay biglang sumang-ayon si Carlos sa sinabi ni Lynette na hindi dapat patawarin si Moira at habang buhay niyang pagbayaran ang lahat ng kasalanan niya sa kulungan. Pero sabi ni Annalyn na naramdaman din niya ang sinseridad ni Moira habang humihingi ito ng tawad sa kanya. Pero nangingibabaw pa rin ang pagdududa niya kay Moira. Kaya sinabihan siya ng nanay Lynette niya na mag-iingat ka anak at parang hindi ako kampante sa gagawin mong medical mission lalo na nandoon sa loob si Moira. Sabi ni Annalyn na huwag kang mag-alala Nay dahil may mga bantay naman po doon. At maya-maya ay nagpaalam na si Annalyn sa kanila dahil mag-duty pa siya sa Apex. Samantala sa Apex Hospital nagsimula nang mag-duty si Annalyn kaya pinuntahan niya si Carla para alamin kung kamusta na siya. At naabutan niya itong kausap ni Doc Luke dahil natatakot siya sa gagawing operasyon sa kanya. Kinamusta siya ni Annalyn, sabi ni Carla na okay naman po ako Doc at salamat sa iyo at binigyan mo ako ng lakas ng loob. Nabanggit ni Carla na sana kung nandito ang mama ko sa tabi ko, hindi sana ako matatakot ng ganito. Kaya naitanong ni Annalyn kung nasaan ang magulang niya. Sabi ni Carla na nakakulong po siya Doc sa City Jail dahil nakapatay po siya. Ikinalungkot naman ni Annalyn ang sinabi ni Carla kaya nakaramdam siya ng awa para kay Carla. Sinabi ni Annalyn na alam mo, magkakaroon kami ng medical mission sa loob ng kulungan sa susunod na araw. Gusto mo bang hanapin ko siya para sa'yo? Ikinatuwa ni Carla ang sinabi ni Annalyn kaya agad niyang ibinigay ang pangalan ng nanay niya at gumawa siya ng sulat para dito. Umiiyak na sinabi ni Carla kay Annalyn na kung sakaling makita mo ang nanay ko sa loob ng kulungan, pakisabi naman po Doc sa kanya na miss ko na siya at mahal na mahal ko po siya. Ramdam ni Annalyn ang pangungulila ni Carla sa nanay niya. Gustuin man niyang makasama ito sa oras ng operasyon niya ay hindi niya magawa dahil nakakulong ito. Nauunawaan ni Annalyn ang nararamdaman ni Carla, kaya ipinangako niya kay Carla na hahanapin niya ang nanay niya at sisiguraduhin niya na maibibigay sa kanya ang sulat at mensahe na para sa nanay niya. At ipinagpasalamat naman ito ni Carla kay Annalyn. Samantala sa East Ridge hindi mapakali at ipinag-aalala pa din ni Lynette ang gagawing medical mission ni Annalyn sa loob ng kulungan. Natatakot siya dahil alam niyang naandun si Moira. Sa kakaisip ni Lynette, hindi niya namalayan ang pagdating nila Chang Susan at Josa. Kaya naitanong ng dalawa kung ano ang iniisip niya dahil napansin nila na parang may problema ito. Ano ba ang problema mo Lynette? Bakit parang alalang-alala ka dyan? Sabi ni Lynette na si Annalyn kasi na-assign siya na gumawa ng medical mission sa City Jail. Alam naman natin na nandun nakakulong si Moira. Ipinag-aalala ko na baka mapahamak si Annalyn at baka kung anong gawin sa kanya ni Moira. Sabi ni Chang Susan kay Lynette na huwag ka mag-alala dahil may mga pulis naman doon na magbabantay at hindi naman sila pababayaan sa loob. Hindi naman lahat ng nasa preso masama, minsan nga nandun ang mas mababait. At sinang-ayunan naman ni Josa ang sinabi ni Chang Susan. Ngunit hindi pa din maaalis ang pangamba ni Lynette para kay Annalyn dahil iniisip niya na paano kung nagpapanggap lang si Moira tapos naghahanap lang siya ng magandang pagkakataon para makaganti sa kanilang mag-ina. Napaisip naman bigla si Chang Susan na may posibilidad nga ang iniisip ni Lynette kaya nag-aalala din siya at bigla niyang nasabi na paano to ngayon si Annalyn na ang pumapasok sa lungga ni Moira. Kaya natigilan si Lynette at iniisip niya na pigilan niya si Annalyn na sumama sa medical mission o kaya kausapin nila si Giselle na dapat huwag palapitin si Moira kay Annalyn at bantayan ito ng maigi. At baka kung anong gawin nito kay Annalyn. Kaya agad umalis ang tatlo papunta ng Apex. Sasabihin na kaya ni Moira kung sino ang tumutulong sa kanya para patawarin na siya ni Giselle? Ano ang maaaring gawin ni Moira kay Annalyn sa loob ng kulungan? At sino ang ina ni Carla sa loob ng kulungan? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.